Si Sarah ay isang nag-iisang magulang ng kanyang anak na may sakit na leukemia. Matapos ang biglaang pagkamatay ng kanyang asawa, siya na lamang ang naiwan upang alagaan at itaguyod ang kanilang nag-iisang anak. Nagpasya si Sarah na maghanap ng trabahong may mataas na sahod upang makalikom ng pera para sa pagpapagamot ng kanyang anak. Sa kabutihang palad, may bakanting posisyon bilang arkitekto sa kumpanyang pinagtatrabahuhan ng kanyang kaibigan. Ngunit may kondisyon ang pagkakataong ito. Binalaan siya ng kanyang kaibigan na ang kanyang boss ay may mahigpit na patakaran sa pagkuha ng mga empleyado. Mas pinipili nito ang mga babaeng walang asawa at walang anak. Naniniwala ang kanyang boss na ang mga may asawa at may anak na babae ay hindi ganap na nakapagbibigay ng buong atensyon sa trabaho dahil nahahati ito sa karera at pamilya. Maganda ang alok na sahod ng trabaho at ayaw palampasin ni Sarah ang pagkakataong ito. Sa araw ng kanyang interview sa trabaho, pumasok si Zane, ang boss, at agad siyang nabighani sa kanyang ganda. Ngunit pinanatili niyang mahinahon ang sarili at magpatuloy sa formal na proseso ng interview. Si Sarah naman ay kinakabahan, ngunit umaasa siya na makukuha niya ang trabaho. Gaya ng inaasahan, tinanong siya ni Zane kung siya ba ay may asawa o may anak, at dahil desperado siyang makuha sa trabaho, nagsinungaling si Sarah at ibinigay ang sagot na gusto nitong marinig na siya namang ikinatuwa ni Zane. Binalaan niya si Sarah tungkol sa mga mabibigat na hiningi ng trabaho. At nangako naman si Sarah na ibibigay ang lahat ng kanyang makakaya upang matugunan ang mga ito. Napahanga si Zane sa kanyang resume at karanasan sa trabaho, kaya tinanggap siya para sa posisyon. Nang muling lumala ang kondisyon ng anak ni Sarah, inirekomenda ng doktor ang stem cell transplant bilang pag-asa upang tuluyang gumaling ang bata. Ngunit nabigla si Sarah sa napakalaking halagang kailangan para sa naturang pagpapagamot ng kanyang anak. Sinubukan niyang umutang sa bangko, ngunit hindi pa rin ito sapat. Kaya lumapit siya sa kanyang mayamang biyenan upang humingi ng tulong pinansyal, ngunit agad siya nitong tinanggihan. Hindi kailanman tinanggap ng pamilya ng kanyang asawa ang kanilang pagpapakasal, at mas lalo pang lumala ang lahat nang siya pa ang sisihin sa trahedyang pagkabangga ng kotse na ikinamatay ng kanyang yumaong asawa. Kaya naman ay sinubukan niyang lumapit kay Zane at humiling kung maaari siyang humingi ng paunang sahod, sapat upang matugunan ang halagang kailangan niya. Nangako siya na magpapatuloy sa pagtatrabaho hanggang mabayaran niya ang kanyang natanggap na paunang sahod. Ngunit nagulat si Zane sa kanyang kahilingan dahil kakasimula pa lamang niya sa trabaho. Nagtaka si Zane kung bakit kailangan niya ng ganoon kalaking halaga ng pera. Dahil kinakailangan niyang magtrabaho ng maraming taon bago niya mabayaran ang halagang iyon. Gayunpaman, nananatiling tikom ang bibig ni Sarah tungkol sa kalagayan ng kanyang anak. Dahil alam niyang nagsinungaling siya noon nang sabihin niyang wala siyang anak. Mula nang makilala siya, unti-unting nabihag si Zane sa kanyang presensya. Ngunit sa kanyang isipan, naniniwala siya na ang mga magagandang babae ay may iisang pagkatatulad. Lahat sila ay pera ang habol. At nanghihinala siya na baka ganoon din si Sarah. Dahil sa naturang sitwasyon, sinubukan niya ang kanyang pagkakataon at nag-alok ng kapalit na hindi nararapat. Nag-alok siya ng malaking halaga ng pera, kapalit nang makasama siya nito ng isang gabi. Labis na nabigla si Sarah sa kanyang alok at agad niya itong tinanggihan. Hindi niya kailanman inakala na makatatanggap siya ng ganoong uri ng alok mula sa sarili niyang boss. Ngunit ito ay isang alok. Bahala siya kung tatanggapin o hindi. Galit na lumabas si Sarah mula sa opisina nito, puno ng pandidiri at sama ng loob. Agad namang nakatanggap si Sarah ng tawag mula sa ospital na lalong lumalala ang kondisyon ng kanyang anak habang lumilipas ang mga araw. Naalala niya kung paano siya kinumbinse ng doktor na agad simulan ang pagpapagamot. Babala nito na ang patuloy na pagkaantala ay maaaring ikamatay ng kanyang anak. Labis na nagdadalawang isip si Sarah, ngunit wala na siyang ibang pagpipilian. Dahil sa mapinding pangangailangan, bumalik si Sarah sa opisina ni Zane at muling pinag-isipan ang kanyang hindi naaangkop na alok.
nagkasundo ang dalawa sa halagang $250,000. Sapat lamang upang matustusan ang nakapagliligtas buhay na pagpapagamot ng kanyang anak na matagal na niyang pinapasan. At dumating ang gabi ng kanilang napagkasunduan. Tinipon ni Sarah ang bawat patak ng lakas ng loob na mayroon siya. Hinihintay na siya ni Zane sa hotel na kanilang napagkasunduan. At saka dumating si Sarah sa kanyang harapan. Bago sila tuluyang magsimula, ipinakita ni Zane sa kanyang bag ng pera na maaari niyang kunin pagkatapos. At nang sumunod na sandali, magkasama nilang pinagsaluhan ang gabi ayon sa kanilang napagkasunduan. Kinabukasan, mabilis na isinuot muli ni Sarah ang kanyang damit, kinuha ang pera, at umalis ng walang pag-aalinlangan. Mula sa bintana ng kanyang silid, pinagmamasdan siya ni Zane habang papaalis at ramdam niya ang matinding pagkadismaya. Akala niya ay iba siya, ngunit sa huli, nagpadala rin siya sa pera. Ang hindi niya alam, si Sarah ay puno ng pandidiri sa nangyari. Tuluyan siyang napaiyak, binabagabag ng matinding pandidiri sa naisip na ipinagbili niya ang sarili sa isang lalaki. Gayunpaman, hindi nag-aksaya ng oras si Sarah at agad niyang ipinasailalim ang kanyang anak sa iminungkahing gamutan. Samantala, pinananatili ni Sarah na purong propesyonal lamang ang kanyang pakikitungo kay Zane. Naguguluhan si Zane sa pagitan ng kanyang pagkadismaya sa kanya, ng kanyang paghanga at atraksyon dito at ng kanyang pride bilang boss, kaya nagsimula siyang maging mahigpit at malamig sa pakikitungo sa kanya sa trabaho. Pinapahirapan niya si Sarah ng mabibigat na hamon sa trabaho na para bang sinusubok kung hanggang saan siya tatagal. Ang patuloy na bigat ng sitwasyon ay nagtutulak kay Sarah hanggang sa puntong naiisip na niyang magbitiw sa trabaho. Lalong lumalala ang tensyon sa pagitan nilang dalawa nang magsimulang maghinala si Zane na may karelasyon si Sarah. Dahil sa selos, lalo pa niya itong pinapahirapan, binibigyan ng mas mabibigat na gawain sa trabaho. Sa isang business trip nila sa Dubai, muling inalok ni Zane si Sarah ng malaking halaga ng pera, kapalit ng isang na namang gabing kasama siya, na siya namang ikinagulat niya ng husto. Nanatiling tikom ang kanyang bibig. Sa halip ay agad siyang umalis at iniwan itong mag-isa. Ang kanyang pagtanggi ay umanig kay Zane. Iniwan siyang hindi mapakali at nalilito. Hindi niya maintindihan ang kanyang pagtanggi, gayong minsan na siyang pumayag noon. Isang araw, si Zane kasama ang kanyang business partner at pamilya ay sumama sa isang charity visit sa mismong ospital kung saan nagpapagamot ang anak ni Sarah. Habang pinapasyal sila ng doktor sa paligid, ibinahagi nito ang kuwento ng isang batang may leukemia na nangangailangan ng napakamahal na paggamot. Ikinuwento niya kung paanong hindi sumuko ang ina ng bata at sa isang himala ay nakahanap ng paraan upang makalikom ng pondo para mailigtas ang kanyang anak. Habang nagsasalita ang doktor, nasa silid laruan si Sarah at masayang nakikipaglaro sa mga bata. Buong pagmamalaki siyang itinuro ng doktor at ibinida na siya ang ina ng batang iyon. Sumulyap si Zane sa kanya mula sa salaming bintana. Nakuha niya ang atensyon ni Zane dahil tila pamilyar ito sa kanya kahit nakatalikod ito sa kanya. Lumapit siya upang mas makita ito. Nang lumingon siya at ngumiti ng banayad, tuluyang natulala si Zane sa hindi inaasahang nakita. Isang bugso ng emosyon ang bumalot kay Zane. Pagkabigla sa kanyang pagtatago ng katotohanan, pagsisisi sa maling paghusga sa kanya, at isang di pamilyar na paghanga sa kanyang katatagan. Nakita rin siya ni Sarah. Nagtagpo ang kanilang mga tingin, at sa sandaling iyon, hindi na maitatago pa ang kanyang lihim. Ang pagbubunyag na yon ang tuluyang nag-alis sa mga pagdududa ni Zane tungkol sa kung anong klaseng babae talaga si Sarah. Ngunit ngayon, mas malaking hamon ang kanyang kinakaharap. Kung paano babawi sa kanyang mga pagkakamali at kumbinsihin si Sarah na manatili sa kanyang kumpanya. Nagpasya si Sarah na magbitiw, determinadong palayain ang sarili sa bigat ng kanyang lihim at sa sakit ng naging pakikitungo ni Zane sa kanya.
Ngunit si Zane ay patuloy na pinaglalabanan ang lumalalim niyang damdamin para sa kanya. Hindi madaling makuha ang kanyang puso dahil tanging negatibong imahe lamang ang nakikita ni Sarah sa kanya. Nagdududa rin si Sarah sa tunay na layunin nito, miumulto ng alaala ng kanilang isang gabing pinagsaluhan. Paano niya magagawang buksan ang kanyang puso sa isang lalaking minsang sinubukang bilhin ang kanyang dangal? Ito ay kwento ng sakripisyo ng isang ina, ng pagtatama ng isang pagkakamali, at ng pag-ibig na dahan-dahang umuusbong sa gitna ng lahat. Basahin ang description ng bidyong ito upang malaman kung saan ito mapapanood. Kung kayo ay naghahanap ng magagandang kwento na mapapanood, bumisita lamang sa aming YouTube channel.